Sa lalim ng baha sa ilang bayan sa Bulacan, kailangan pang magbangka para mapasok ang ilang kalsada roon. At live mula sa May Kawayan, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Kari Kator. Kari, kumusta dyan? Julius, sa huling tala ng mga otoridad, higit 500 pamilya na raw ang nasa mga evacuation center pa rin dito sa May Kawayan, Bulacan. At sa pag-iikot nga natin kanina, simula pa lang doon sa MacArthur Highway ay talagang lubog na ang mga kalye sa baha. At gaya ng nabanggit mo, sa isang kalsada kinailangan pa naming magbangka para mapuntahan ang mga residente. Pilit sinusuong ng mga residente ang lumalalim na baha sa bahaging ito ng May Kawayan, Bulacan. Papasok pa lang ng lungsod, pahirapan na. Kaya sa kalyeng ito ang ibang motorista na pilitang umatras na lang. Paglabas sa MacArthur Highway, usad pagong ang daloy ng trapiko. Kami mismo ay nahirapang makadaan sa kalsada. Sa barangay Saluisoy, isa sa pinakamabilis na bahain sa lungsod, pinakamababa na ang baha na hanggang tuhod sa Everlasting Street na nasa bungad lang. Wala kaming nagawa kundi sumakay ng bangka para makalusong sa mga susunod na kalye. Kasalukuyan nating binabaybay ngayon ang Lopez Haina Street dito sa barangay Saluisoy sa May Kawayan, Bulacan. Sa ngayon kung makikita nyo sa mga residenteng dumadaan hanggang tuhod yung baha. Pero ang pupuntahan natin ay yung Obsuna Street kung saan abot bewang na raw ang baha. Ang sabi nga ng mga opisyal dito, talagang bahain daw yung kanilang lugar kasi mababa rin at nagiging bagsakan ng tubig. Haalamin natin yung sitwasyon doon mamaya kung gaano kataas na nga ba talaga ang baha. Ito ang nadatnan natin sa Obsuna Street. Naglalakad pa rin ang mga residente sa kabila ng abot bewang na baha. May mga nagpapadyak din, umaasang kikita sa pag-aalok ng sakay. Si Mang Wilfredo sanay na raw na binabaha ang kanyang lugar kaya hindi pa rin siya lumilikas. Binabantayan din daw kasi niya ang kanyang bahay na lumubog sa baha noong nakaraang bagyong Karina. Di ba kayo natatakot na baka maulit ngayon? Ayun nga eh. Kaya nga, yan tabayanan ka ng mga lakit na tubig eh. Oh. Pagkalakpas tao na, iligas na kami sa eskwela. Ang pamilya naman ni Aling Emma, napilitang bumalik sa evacuation center. Kasi nga natatakot kami talaga na tumaas yung tubig. Lumilipat na kami kasi nung bagyong Karina talagang lahat sa amin lubog. Na talagang inaagahan na namin kasi mayroon kaming baby na maliit eh. Inabot ng higit 100 pamilya ang lumikas sa barangay Saluisoy nitong hapon. Ayon kay Kapitan Bonnie Velasco, posibleng nakapagpalala ng baha ang bumigay na dike kanina. Yung barangay Saluisoy, parang ito yung naging catch basin na po ang naging catch basin na dito na yung huling uho ng tubig eh. Kaya pinipilit namin na yung mga creek namin talaga dito na malinis namin at mapaalis yung mga bahay na nagtatayo doon sa mga creek para madaling makatulong na mas mabilis humupa yung mga tubig. Samantala, 4 na barangay ang binaharin sa Marilao, Bulacan kaninang umaga. Kabilang dyan ang Ibayo, Nagbalon, Abangan Sur at Poblasyon 2. Ang isang residente naglagay na ng lubid sa bubong para magamit sa pagtawid sakaling tumaas pa raw ang baha. Sa San Miguel naman natagpuan ang labi ng 2 taong gulang na lalaki na nalunod sa irigasyon. Gumamit pa ng backhoe para maiahon ang katawan ng bata na sumama sa mga basura at kahoy. Posibleng inanod daw ang bata na inabutan ng pagtaas ng tubig habang naglalaro sa tulay. Sa buong araw na nandito tayo, pabugso-bugso iyong ulan. Pero simula kaninang pasado alas 4 ng hapon hanggang ngayon, hindi na tumigil ang pagbuhos. Kaya yung ilang residente nangangamba na rin daw dahil patuloy nga ang pagtaas ng baha. Ang pinapayo sa kanila ay manatiling alerto, lalo na yung mga hindi pa lumilikas, para at kung sakali or kung kinakailangan daw ay lumipat na sila sa mas mataas at ligtas na lugar. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Kari Kator. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.